Max Park, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan po rin ng mga bagay na dapat mong gawin upang maakit, mabaliw at maghabol sa iyo ang isang lalaki. At kung handa na po kayo at masarap po tayo, at muli, be inspired! At ang unang bagay kay inspired na dapat mong gawin upang maakit, mabaliw at maghabol sa iyo ang isang lalaki, dapat makita niya sa iyo na hindi ka desperada. Yan ang unang bagay na pwede mong gawin kay inspired sa pinakasikreto upang ang isang lalaki ay talagang maghabol at laging mabaliw sa iyo. Alam niyo mga inspired, sa pinakatotoo, kapag ikaw laging desperada ka, paano yan maaakit sa iyo? Paano yan mababaliw sa iyo? At mas lalong paano yan maghahabol sa iyo? Eh yung mga desperada, yan nga yung mga ayaw ng mga lalaki. Yung mga desperada, yan nga yung mga nilalayuan nila. Yan nga yung mga low value kung tingnan nila. Pasang papaka-desperada ka. Ang isang babaeng desperada ay talaga namang hindi high value kung tingnan niya na lalaki. Low value yan para sa amin. Kasi bakit ka magiging desperada kung high value ka? Diba? Ipakita mo sa kanyang hindi ka desperada. Kung ang lalaki, binabaliwala ka na, ginoghost ka na, ang tagal nang mag-reply, hindi na nagpaparamdam sa'yo, minumura ka na, at wala nang respeto sa'yo, at alam mo nang bababae na, at hindi nagbabago, at pinagtatakwil lang ka na, eh kayo inspired, umiwas ka na dyan. Huwag mo ipakitang desperada ka. Huwag mong pakitang ikaw pang naaakit palagi sa kanya, ikaw pang nababalo sa kanya, ikaw pang nag-aabol sa kanya. Sapagkat kapag ka ginawa mo yan ng isang lalaki, mas lalong lalayo ang loob sa iyo, at mas lalong magiging basura ang tingin sa iyo. Paano siya mababalo at mag-aabol sa iyo pagka ganyan ka? Ang mga babaeng desperada, sa haba ng panahon ng daigdig na ito, kadalasan nilalayuan at iniiwasan at ipinagtatabuyan. Pansinin mo kung sino pa yung desperada, di ba yun yung hindi nagtatagumpay sa pag-ibig? Kung sino pa yung mga desperada, yun pa yung nilalayuan, yun pa yung talagang pinagtatawanan, yun pa yung mga talaga namang binabastos, yun pa yung talaga namang pinagtataksilan, ayun pa yung talaga namang ka-inspired. Di ba? Binabaliwala at hindi minamahal ng totoo. Huwag kang maging desperada. Kaya nga ba tinuturo ko sa inyo, huwag kang laging available. Huwag palaging magparamdam. Tagalan mo ang reply mo sa kanya. Magpaka-busy ka. Huwag mong ibuhos ang lahat sa lalaking yan. Huwag kang magmahal ng sobra sa isang relasyon. At lagi kang magpaka-evolve at mag-self-improve. Huwag mong paikutin ang mundo mo sa kanya. Huwag kang magpapakatanga. Huwag kang maghahabol, lalo na kapag ikaw nasa tama. At huwag kang magpapakabalo sa lalaki, hindi ka naman sigurado. Talaga namang ka-inspired. Diba? Pagpapakita ng desperada ka. O lalaki, tataas ba ang tingin sa'yo? Kailangan upang siya ay maakit, mabaliw at maghabol sa'yo, dapat tumaas ang tingin niya sa'yo. Dapat magmukha kang high value sa kanya. Dapat maramdaman niya na mahalaga ka. Dapat maramdaman niya na may something sa'yong mahalaga. At paano niya makikita at mararamdaman yon kung ganyan ka? Napakamartir mo. Napakarupok mo sa kanya, napakahina mo sa kanya, hindi mo siya kayang iwan, ikaw pang naghahabol, lagi ka nagpapakatanga, lagi ka nagpapakabobo sa kanya, palagi kang nagpapakumbaba kahit wala ka namang ginagawang masama sa kanya. Eh kay inspired, mahal ko eh. Kay inspired, siya lang yung lalaki nagpatibok ng puso ko. Yan lagi yung dadahilan mo eh, kawawa ka na nga eh. Nakukuha mo pa ba yung sapat at tamang pagmamahal na deserve mo dapat sa kanya? Nakukuha mo ba yun? Eh, ang nakukuha mo, puro pangwawalang hiya na eh. Kung ang isang lalaki inspired gusto mong mabalaw sa'yo, maghabol sa'yo, hindi mo dapat pinapakita desperada ka. Pinapakita mo dapat kay inspired na hindi lang sa kanya umiikot ang mundo mo, hindi lang siya ang mahal mo, hindi lang siya ang priority mo, at ang pagmamahal mo ay sapat lang. Ka-inspired sa mga dapat mong gawin. Kapag nagmahal ka, dapat sapat lang upang hindi ka magmukhang desperada ha. Problema sa'yo, nakipagrelasyon ka lang, binubuhos mo na lahat eh. Yung iba dyan, ubus na yung pera. Hinuhut-hutang ka na lalaki. Talaga naman sa mga tandaan mo. Yung bagay na yan, screenshot mo. Huwag mong ipapakita. Dapat hindi niya makitang desperada ka. Kasi kapag ka ganyan, hindi niya nakita sa'yo, re-respetuhin ka niya. At lagi siyang may takot na mawala ka. At lagi siyang maakit sa'yo. Hindi ka lagi magpaparamdam eh. At lagi siyang mababalo sa'yo. Hindi mo ipapakitang mahal na mahal mo siya at lagi siya maghahabol sa'yo dahil hindi ka magpapakamartir. Ka-inspired. Tandaan mo yan, isulat mo, screenshot mo, picturean mo.
Yung bagay yung nakasulat na yan sa harapan mo, sapagkat sa mga pinakatotoo, sa mga pinakasikreto, upang sila ang mabaliw at maghabol sa iyo. Lagi silang maakit sa iyo, ka-inspa. At ang pangalawang bagay, ka-inspa, na dapat mong gawin upang maakit, mabaliw at maghabol sa iyo sa lalakis, dapat makita niya na hindi ka sobrang nakatutok sa kanya. Ng pangalawa, ka-inspa, na dapat mong gawin. At isa sa mga dapat mong isave at i-start, talaga mang tandaan. Kasi kapag nakita ang isang lalaki na sobra kang nakatutok, lagi ka nakafocus, nakabantay at naghihintay sa kanya, isipin niyang balo na balo ka sa kanya at magiging kampante siya, may spoiled, lalaki ang ulo at magiging sobrang mayabang sa kanyang sarili, tataas ang pride sa iyo. Delikado kapag tumaas ang pride ng lalaki sa iyo. At delikado rin kapag masyado siya naging kampante sapagkat nakikita niyang sobrang mahal mo siya. Sapagkat doon pumapasok ang tukso. Isipin niya, mahal naman ako ng asawa ko eh. Mahal naman ako ng girlfriend ko. Baliw na naman sa akin yung partner kong babae. Nagiging kampante. Sapagkat nakikita yung tutok na tutok ka. Yung pagiging sobrang focus mo, nagiging sobrang needy ka. Nagiging sobrang available ka. Huwag mong ipakitang sobra kang nakatutok sa kanya upang siya hindi lumaki ang ulo. Kaya nga napakalaga na hindi ka dapat palaging available. Sapagkat doon kay Inspire tataas ang value mo. Pag hindi ka palaging available, palagi ka niyang may isip. Pag palagi ka niyang naiisip, mas lalong tumataas ang halaga mo. Dapat hindi ka palaging available upang hindi niya isipin balo na balo ka sa kanya. Dapat hindi ka palaging available upang siya ay laging naghihintay sa iyo, laging nag-curious sa iyo, at laging tumatakbo ka sa utak niya. Bagay na mas lalong magpapa-inlove sa kanya sa iyo. Dahilan kung bakit lagi siyang maakit sa iyo. Mababalot maghahabol sa iyo. Lagi siya nag-i-invest sa mga panahong hindi ka masyadong nagpaparamdam sa kanya. At the same time, ipinapakita mo pa na talagang hindi siya ganun kahalaga sa iyo. Mahalaga siya, pero hindi siya ganun kahalaga. Dahil pinapakita mo na mahalaga sa iyo yung trabaho mo, o kung may negosyo ka, o kung may kapatid ka, may pamilya ka, may alaga kang aso, yung sarili mo. Yung tipong mag-skincare ka na lang, mag-skincare ka, mag-gym ka, mag-jogging ka, magpapaganda. Pag may video call mo pa sa kanya, ibubuhos mo pa yung oras mo sa pagkukol nyo na umaabot ng ilang oras. Kakausap nyo lang kanina, gusto mo na naman ulit mag-usap na naman kayo. Huwag ganyan, huwag mong itutok ang buhay mo lagi sa isang lalaki upang ang lalaki talaga namang lagi pa rin magkaroon ng takot na baka mawala ka. Since sa mga sikretong dapat mong tandaan at dapat mong gawin ka-inspired upang ang lalaking yan ay laging maakit, mabaliw at maghabol sa iyo. Huwag mong ipakita sa kanya sobrang nakatutok ka sa kanya. Ipakita mo nagpapaka-busy ka sa ibang bagay at hindi ka masyadong needy sa kanya upang ang lalaking yan ay laging hindi maging kampante sa iyo at laging ikaw lang laging laman ng isip niya at ng puso niya, ka-inspire. Pangatlong bagay na dapat mong gawin upang ang lalaking yan ay laging maakit, mabaliw at maghabol sa iyo is dapat makita niya na merong nagkakagusto sa iyo. Yan pangatlong inspire. Hindi ko ibig sabihin dito na mang-akit ka ng iba para may magkagusto sa iyo. Inspire, anong ibig mo sabihin sa bagay na yan? Dapat niya makita na merong mga nagkakagusto sa iyo. Doon mas lalong matatakot siya na mawala ka. Matatakot siya na maagaw ka ng iba. Iisipin niyang high value ka. Dahil may mga nagkakagusto sa iyo. Oh, ang taas ng kung tawag na kung di ako nagkakamali, sexual value market mo. Di ba? Attractive ka sa iba. Isipin niya, hindi siya dapat maging kampante sapagkat may mga nagkakagusto at nag-aabang sa iyo. O, di ba? Inspired, paano mangyari yan? Ikaw naman eh. Eh di mag-self-improve ka, improve mo yung sarili mo, magpaganda ka, magpa-sexy ka. Siyempre, para sa kanya. Eh, dugtong na lang, o ano na lang yan, bonus na lang yung may magkakagusto sa'yo, may mga hahanga sa'yo. Hindi mo na kontrolado yun, eh nagpapaganda ka eh. Di ba? Meron talagang hahanga sa'yo. Pero alam nyo mga inspired, kapag may humahanga sa'yo, kapag may nagka-crush sa'yo, o may nagkakagusto, o may nai-inlove sa'yo, doon mas lalo ka nagiging mahalaga sa partner mo. Pero kabaliktaran kapag wala man lang nagkakagusto sa'yo, hindi ka pa ginagalang ng iba, napapangitan pa sila sa'yo, kinukutya ka pa ng iba. At diba, sa loob-loob na lalaki, hindi man niya ipakita o sabihin sa'yo, pero medyo nata-turn up siya. Sipin niya yung girlfriend ko, misis ko, ang pangit ng tingin ng ibang tao. Eh kasi hindi rin kasi siya nag-aayos eh. Pinapabayaan niya rin kasi sarili niya eh. O diba? O paano may maakit sa'yo yan? Paano may mababalo yung mag-ahabol sa'yo yan? Kaya alagaan mong sarili mo. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa partner mo. Hindi para sa mga lalaki para lumandi ka.
Hindi para makipag-flirt ka, hindi para maghanap ka ng iba, hindi para sa talaga namang attention na validation. Diba? Dapat lang talaga na mag-self-improve ka. Bonus na lang na magkaagusto sila sa'yo, pero maging loyal at faithful ka sa partner mo. Ang technique nito ay napaka-bisa ka-inspired. Tandaan niyo yan, kapag may nagkaagusto sa'yo, mas lalo kang papahalagahan ng partner mo. Isipin niya, kunyari ako, girlfriend kita, o asawa kita. Tapos may mga nagkaagusto sa'yo. Ano ngayon ang isipin ko? Isipin ko, wow, nakaka-proud naman. Nakakatuwa naman. Ang ganda ng asawa ko, ang ganda ng girlfriend ko, may mga nagkaagusto. Kung marunong akong umintindi, kung pasensyoso ako. Pero pag ang lalaki medyo seloso, o medyo pikon, diba naman yan, dami naman nagkaagusto sa'yo. Ganyan-ganyan. O galit siya, pero sa isip niya, ang ganda kasi ng asawa ko eh. Ang ganda kasi ng girlfriend ko eh. Hindi siya magiging kampante eh. Isipin niya, babakuran ko to, akin to. Humanap kayo sa inyo. Di ba mas lalong masarap yun kaysa yung pinagtatabuyan ka ng asawa mo o pinagtatabuyan ka ng boyfriend mo? Di ba't mas masarap yung nakikipaglaban siya para sa'yo? Di ba't mas masarap yung binabakuran ka niya? Nakikita mo, na nararamdaman mo, na mahal ka niya, na talaga namang ayaw kanyang maagaw ng iba kaysa yung tinitiis ka niya, binabaliwala ka niya, pinamimigay ka niya, binabaliwa, di ka ba? Ka-inspired. Kaya mag-self-improve ka. Mag-ayos, ang tamad mo eh. Ha? Huwag kang tanga. Magpaganda ka, magpa-sexy ka. Para nang sa ganon, lagi siyang takot na maagaw ka ng iba. Palagi siyang maakit sa'yo. Palagi siyang mababaliw sa'yo. Palagi siyang maghahabol sa'yo. Palagi kanyang babakuran. Palagi siyang talagang matatakot na mawala ka at maagaw ka ng iba. Palagi siyang mai-inlove sa'yo. Ang partner mo, dapat makita niyang may mga humahanga sa'yo. Mag-self-improve ka at mas lalo kanyang mamahalin ka-inspired. Pang-apat na dapat mong gawin ka-inspired upang maakit, mabaliw at maghabol sa iyo ang isang lalakis. Dapat makita niyang may tunay kang confident o may confident kang tunay, talaga namang ka-inspired. Ang sa mga pinaka nakakapang-akit sa mga kalalakihan sa amin ay kumpiyansa ng isang babae. Talaga naman nakakabalot, nagiging mas lalo kang gumaganda kapag may kumpiyansa ka. Alam niyo mga ka-inspired, hindi maganda sa babae na kulang sa confident, kulang sa lakas ng loob. Ka-inspired babae kami. Yun na nga. Babae ka na nga, tapos ganyan ka pa. Di dapat maiba ka, o di ba? Puro na kay babae, puro kay mahiyain. Dapat maiba ka. Ikaw yung babae na may confident. Kung sila man nahihiya sila dahil sila babae po kami, nahihiya po kami kasi babae kami. Ikaw yung may kumpiyansa. Di ba? Ikaw yung panalo sa mata ng mga nasa paligid mo. Ganyan yan. O tingnan mo, kung sino yung mga sumasali sa mga contest, sabayon sa mga pagandahan, sa mga Miss Universe, sa mga binibining Pilipinas, o diyan, kahit sa barangay o sa school nyo, o sa trabaho nyo. Kadalasan nananalo kahit hindi ganun kaganda, basta may confidence sumagot, may confident maglakad, may confident sa sinusuot niya. Yun ang nananalo. Pero hindi siya yung kadalasang pinakamaganda, pero siya yung pinaka-confident at siya ang nagiging champion. Di ba? O ngayon, may nakakita kang mga babae na hindi naman sila kakagandahan, pero ang popogi ng boyfriend nila. Ang popogi ng mister nila. Yung iba nakakuha pa ng AFAM o ng foreigner. Pero hindi sila kagandahan. Hindi dahil sa gusto ng exotics. Yan, sabi ng ibang, grabe, gusto ro exotic. Hindi. Dahil nakikita ng ibang lahi o ng ibang kalahi nating Pinoy na yung babaeng yan na ikaw ay may kumpiyansa sa sarili mo. Hindi tulad ng maganda lang. Puro pagpapakute lang. Puro pagpapasexy. Tama naman yun, nagpapaganda o maganda ka, pero dapat samahan mo ang confident. Maganda ka nga, nagtatago ka lang sa isang tabi. Maganda ka nga, lagi ka naman sa loob ng bahay nyo. Maganda ka nga, ayaw mo namang makipag-usap sa mga tao. Takot ka mag-apply. Takot kang sumali sa mga contest. Takot kang maglakad ng maganda. Magsuot ng ganyan. Talaga naman ka-inspired. Turn up sa yung partner mo o mga kalakihan. Sipin, diyan ka na lang. Nakakaano kang tingnan. Arte mo. Tatawagin ka pang maarte. Tatawagin ka pang maarte. Expert, nakakahiyang magsuot ng mga sexy. Bakit? Kita ba kaluluwa mo? Di ba mayroon namang kasuotan na magsusuot ka na nakakaakit o sexy ka, pero hindi naman yung sobra-sobra. Inuunahan mo kasi sa isip mo eh. Huwag mong pangunahan, masyadong advance mag-isip.
Di ba? At huwag mo rin iisipin palagi ang magiging tingin sa'yo ng mga tao basta wala kang ginagawang masama. Lagi yung tatandaan mga ka-inspired na kahit na ano pang gawin mo sa buhay mo, gawin mo ang tama, gawin mo ang mali, gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, lagi silang merong masasabi sa'yo. Palagi silang merong masasabi sa'yo kahit gumawa ka ng tama. Kaya gawin mo na lang kung anong gusto mo basta alam mong tama. Ka-inspired. Sa mga pinakasikreto, yung 4 na yan, kung nalilimutan mo, balikan mo yung video na ito. At muli mong tandaan, talagang pinag-isipan ko yan para sa inyo. Upang laging maakit, mabaliw, at maghabol sa iyo ang lalaking mahal mo o ang lalaking pinapangarap mo. Ka-inspired. Mga ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Huwag pong kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin po upang makatulong naman po tayo sa ibang babad. Sa mga hindi pa naklik ng subscribe, click nyo po yung subscribe mga ka-inspired, click nyo po notification bell upang malaman nyo pag may bago po akong i-upload na video sa YouTube channel ko. At sa mga gustong humingi ng payo at magpa-coaching at magpa-advise, message lang po ako sa aking Facebook, ayun yung FB ko, at ayun yung profile picture ko, nakasalamin nakapulang damit. I-message nyo ako dyan, ako po mismo ang siyang mag-reply sa inyo. Maraming salamat mga ka-inspired, mag-ingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!